mga kapatid, nung nakaraan po ay sa ating pangangaral, tinalakay natin ang tungkol sa ang pagpapala mula sa pangako ng Diyos. Sa mensahe po natin, ang mga pagpapalang mula sa pangako ng Diyos ay pagpapatunay po na nagkaroon ng katuparan sa ating mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, na binigyan po natin ng diin doon ang dalawang bagay. Una po, tiningnan natin ang pangakong pagpapala kasama ni Abraham. Kasi pinangakuan po si Abraham. Yun po ay tiningnan natin sa verse 6 to 9. Then ikalawa, tiningnan po natin, pinagpala ang mga nasa ilalim ng sumpa. Tiningnan natin yon sa verse 10 to 14. So, mga kapatid, nakita natin ang gawa ng Diyos, naintindihan natin yung pangako ng Diyos ay hindi po nagbabago. So ngayon, may kinalaman pa rin sa pangako ang ating tatalakayin sa mga talata na binasa ng ating MC. Pero meron po akong nais i-share patungkol po sa promise. Pinangalagaan po ni C.S. Lewis ang pamilya ng kanyang kaibigan. C.S. Lewis po ay isang British writer, literary scholar, and Anglican lay theologian. So, ikinuwento po ni C.S. Lewis sa kanyang talambuhay ang pagdurusa na dinanas niya dahil tinupad niya ang pangakong ginawa niya sa isang kaibigan noong World War I. Tagal na po nito. So, ang kaibigang ito ay nag-aalala sa pangangalaga ng kanyang asawa at maliit na anak na babae kung siya ay mamamatay sa labanan. Kaya si Lewis, siniguro sa kanya na kung mangyari yon, ay aalagaan niya sila. Habang tumatagal po ang digmaan, napatay ang lalaki. Naging tapat sa kanyang sinabi, pinangalagaan ni Lewis ang pamilya ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, gaano man siya tumutulong, ang babae ay walang utang na loob, bastos, mayabang at nagmamataas. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang pinatawad ni Lewis. Tumanggi siyang maging dahilan ang mga aksyon nito para tumanggi sa kanyang pangako. Naging tapat po si Lewis, bagamat hindi maganda ang pinakita ng asawa ng kanyang kaibigan. Mga kapatid, kahanga-hanga po ang katapatan nga ni Lewis sa pamilya ng kanyang kaibigan. Kahit po hindi maganda ang pinakita ng asawa ng kanyang kaibigan, nanatili siyang tapat sa pangako. Kahanga-hanga po siya. Mga kapatid, tayo maaari nga pong humahanga sa katapatan ni Lewis, pero masigit tayong humanga. Saan po? Sa katapatan ng Diyos, sa kanyang mga pangako sa atin. Kay Lewis ay dito lamang sa lupa. Subalit ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako mula noon hanggang ngayon na ito po ay tutungo. Saan po? Sa walang hanggang buhay. Hindi lang tayo pinangako ng dito sa lupa. Yes, we are living by faith, nabubuhay tayo sa pananampalataya, pero ang pangako niya, tatagos po ito sa eternity. At yun po ang pinakamahalaga. Sa binasa po ng ating MC, sa verse 15 to 18, ito po ay may kinalaman sa teolohikong nilalaman ng Abrahamic tipan. At ang historical at teolohikong relasyon sa pagitan ng tipan na yon at ng batas ni Moises na dumating pagkaraan ng 430 years. Ngayon po, si Paul ay nagsimulang ipaunawa sa maling turo ng mga Judaizer mula sa isang legal na pananaw. Hiniling niya sa mga taga-Galacia na mag-isip tungkol sa isang legal na tipan. Legal covenant. Malamang po, ang tinutukoy ni Pablo ay isang testamento, isang legal na document
na nagdideklara kung sino ang tumanggap ng mana kapag namatay na ang taong lumikha ng testamento. Sa ilalim po ng batas ng mga Griego, para maintindihan natin, ang isang testamento ay hindi maaaring baguhin. Kapag ito po ay ganap na nakumpleto, marahil iyon po ang testamentong tinutukoy ni Paul sa verse 15. Sa anumang kaso, naunawa ng mga mambabasa ni Paul na ang ilang mga kontrata, maging ang mga tao, ay hindi maaaring bawiin o baguhin yung kontrata. Kaya sa konteksto, verse 15 to 22, ay nagsimula sa paggawa si Pablo ng legal argument tungkol sa tipan ng Diyos kay Abraham. At yun ang ating titingnan. Ang kaayusan na ito ay nanatili sa lugar kahit noong huling tipan ng batas ni Moises. Sinundan ito ni Paul sa pamamagitan ng paglalarawan kung ano talaga ang punto ng batas. Ano ba ang pinupunto ng batas? Ito po ay binigay kapwa upang ipakita kung ano ang kasalanan at upang ipakita kung gaano tayo makasalanan. Iyan po ang batas. Ngayon po, sa pamamagitan ng batas, nalaman natin na hindi natin kayang sumunod sa pamantayan ng Diyos. Yan po ang totoo. Hindi natin kayang sumunod sa pamantayan ng Diyos at batid natin dahil lamang kay Kristo. Siya ang ganap na nakasunod at ang dapat tayo maligtas sa ibang paraan, hindi sa pamamagitan ng batas. At ang paraang ito ay nilinaw na natin noong mga nakaraan, mga kapatid. Ang paraang ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Maliwanag po yan. Yan po ang paraan. Kasangkapan ng pananampalataya para tayo maligtas. Nang dumating siya, ang kaligtasang ito ay makukuha ng lahat ng tao. Kabilang ang mga hindi Hudiyong hintil. So ngayon, talakayin natin ang mga talata na binasa ng ating presider. Yung verse 15. So mga kapatid, ang gusto kong topic ngayong umaga, bahagi pa rin ng promise, the law and the promise of the covenant. Ang kautusan at ang pangako ng tipan. Gusto kong i-share sa inyo, kinote ko po yung binanggit ni Roger Griffith. Siya po ay isang Baptist pastor. Para maintindihan natin, maganda rin po yung sinabi niya. Gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa law and the promise. Ang sabi po niya, ang pangako ay lumikha ng isang relihiyon na umaasa sa Diyos. Ang batas o kautusan ay lumikha naman ng relihiyong umaasa sa tao. Ang pangako ay nakasentro sa gawain ng Diyos. Ngunit nakasentro ang batas o kautusan sa gawain ng tao. Ang pangako ay nakatuon sa biyaya, soberanya at mga pagpapala ng Diyos. Ngunit nakatuon ang kautusan sa tungkulin ng tao. Sinare ko po ito dahil magandang bagay na maintindihan din po natin. Kaya ang mensahe ko po ngayong umaga, ang bawat mananampalataya ay dapat nauunawaan ng pangako ng tipan ng Diyos na hindi nakasalalay sa kautusan kundi sa biyaya at pagkasuberanya ng Diyos. Pagkasubirano ng Diyos, doon po nakasalalay. Ulitin ko, ang bawat mananampalataya ay dapat nauunawaan ng pangako ng tipan ng Diyos na hindi nakasalalay sa kautusan kundi sa biyaya at pagkasubiranya ng Diyos. Yun po, para may giya yung ating pakikinig. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa verse 16 and 17. Kasama na rin po ang 18. The promised seed of the covenant. Ang pangakong binhi ng tipan. Verse 16. Then, ikalawa, the promise of the covenant is no longer void. Ang pangako ng tipan ay hindi na walang bisa. Verse 17. So mga kapatid, ang pangakong binhi ng tipan. Pansinin nyo yung unang bagay na makita natin dito, the Newman contracts and agreements. Verse 15, pansinin nyo mga kapatid.
verse 15. Mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao. Kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Malinaw po yung verse 15. Pinapakita ng verse 15 ang pangakong binhi ng tipan nung palang ay nangako na ang Diyos kay Abraham ay hindi ito mababago. At alam natin sa transition ng panahon, natutupad po ito. Pinakita ni Pablo, ito ay karaniwang totoo sa mga kontrata at kasunduan ng tao. Ang mga pangyayaring magaganap pagkatapos na gawin ang mga ito ay hindi nakakaapekto sa kanila o hindi mababago o babawiin. Yun ang naisipakita ni Paul sa verse 15. Ang punto ni Pablo ay tiyak na totoo ito sa tipan ng Diyos kay Abraham. Hindi po pwedeng baguhin ang tao, hindi pwedeng baguhin ang anumang seremonya, hindi pwedeng baguhin ang kautusan. Ang batas ni Moises pagdating ng mga siglo, pagkatapos nito ay walang epekto dito. Nananatili yung the promise of the covenant. Ang pangako ng tipan ng Diyos kay Abraham ay una bago dumating ang kautusan ni Moises. Maliwanag po yun. Ito ay after 430 years. Ganong katagal po ang lumipas bago dumating ang kautusan. Para maintindihan po natin, habang tinitingnan natin ito, ikaw ngayon mananampalataya, makikita mo mula sa isang binhi, nandito ka ngayon. Mamaya papaunawa natin. Sa anumang kaso, naunawa ng mga mambabasa ni Pablo na ang ilang mga kontrata, maging ang mga tao ay hindi maaaring bawiin o baguhin. Ganon din ang pangako ng Diyos. Yung tipan ng Diyos, mga kapatid. Habang pinapakinggan nito, mga kapatid, mag-seek in sa mind natin na kaya ka nandito dahil sa tipan na ito. Kung ikaw ay mananampalataya, nasumpungan mo ang biyaya ng Diyos. Halimbawa po, testamento ng lupa, testamento ng kasal, at iba pa. Ang gustong ipunto ni Pablo sa verse 15, ang mga ito ay nagbubuklod anuman ang mangyayari. Buklod po ito. Hindi pwedeng mabago. At alam natin ang mga testamento, nawawalan lang ng bisa, lalo ng kasal, kapag namatay na. Tulad ng asawa ko, namatay na. Oh. Single na ako ngayon. Pinapakita ni Pablo na ang tipan ng Diyos kay Abraham ay umiiral pa rin kahit na pagkatapos ng mailagay ang batas, hindi ito nabago, mga kapatid. Nananatili ito. Ang punto, ganito natin unaway ng pangako ng Diyos, ang pangakong tipan ng Diyos, na hindi ito nabago kahit matapos na ibigay ang kautusan. Then second, na pinakita ni Pablo, una yung sa verse 15, identifying seed or offspring, pagkilala sa binhi, verse 16. Anong sabi sa verse 16? Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Si Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesucristo. Yun ang makikilala natin yung seed or offspring. Ginawa ni Pablo ang argumento na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay tumutukoy sa kanyang binhi. Isang ina po, si Jesus, ang ating Kristo, anak ng Diyos, Messiah, Ebanghelyo na nagligtas sa atin. Siya ang nagpunta dito sa lupa. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, mapapansin natin, Genesis 22 verse 18, pakinggan ninyo, and in your offspring shall all the nation of the earth be blessed because you have obeyed my voice. Yun ang pangako kay Abraham. Yun, the word offspring sa English
Standard Version, singular ang ginamit without S. Sa American Standard Version, seed without S, singular ang ginamit. So yung Genesis 22 verse 18, pinangako ng Diyos kay Abraham na sa iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa lupa. Pero tinukay muna yung binhi, hindi sa mga maraming binhi. Gusto kong makita natin yung kung bakit nagkaroon ng katuparan itong tipan na ito na dumami ang kanyang mga mananampalataya na anak ni Abraham dahil dito sa isang binhi. So mga kapatid, sinabi ni Paul na ang pang-isahan para sa binhi ang ginamit, hindi ang maramihan. Ang punto ay malinaw at sa iyong binhi na si Kristo. Maliwanag po yun sa verse 16. Ang tinutukoy ng Diyos ay isang partikular na inapo ni Abraham. Hindi lahat ng kanyang inapo sa pangkalahatan. Yun po ang magandang maintindihan muna natin. Gusto kong tumanim sa isipan natin, si Christ lang, kaya tayo nandito. Lagi kong sinasabi ito, iba-iba yung ating, siyempre ang pinag-ugatan ng lahat ay pagkamakasalanan natin. Pero iba-iba yung ating upbringing, iba-iba yung ating kulturang pinanggalingan. Ako Batanggenyo, kayo Bulakenyo, kayo mga taga Quezon City, whatever, probinsya, kung anong probinsya ninyo. Pero makikita ninyo, dahil sa Kristong ito, nandito tayo, nagkakaisa. Tama. Pinag-isa tayo. Ang matindi dito, iba-iba yung ating paniniwala, tama. Iba-iba yung ating kinagisngang paniniwala, pero dahil kay Kristo, sa isang binhi na ito, na-unite tayo sa isang paniniwala sa buhay na Diyos. Dahil kay Kristo. Higit sa lahat yung ating kaligtasan. Ang pangakong pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, Hudyo at Gentiles, nation, ay mangyayari ang pagpapalang ito sa pamamagitan ni Kristo. At ito po ay hindi na bago. Yung partikular na inapo ni Abraham. Ang pagpapalang ito ay pagpapawalang sala o pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Abraham na itinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya. Nakita natin yan nakaraan. Ito'y ating pinag-usapan na. Para maunawaan natin, after na bumagsak sa kasalanan ng ating unang magulang, ay pinangako na ng Diyos ang tagapagligtas. Genesis chapter 3 verse 15, unang nagpahayag ng Ebanghelyo ay ang Diyos mismo. Grabe po, mabuti talaga ang Diyos, mga kapatid. Bumagsak ang ating unang magulang, pero nandun na yung pangakong tagapagligtas, bagamat hindi pa na banggit ang pangalang Jesus. Pero ang Diyos na nagpahayag noon, mga kapatid, siya na yung nangako. Narito ang unang pangako ng isang tagapagligtas para sa nahulog na tao. Una nating magulang. Maraming scholar po ang nag-isip na ito ay nagpapakita ng birhen na kapanganakan ni Kristo. Isaiah chapter 7 verse 14, Matthew chapter 1 verse 22 to 23. Then dito sa aklat ng Galatia chapter 4 verse 5, gusto kong basahin sa inyo. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Si Kristo po ang sabi sa 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Verse 5 yung binasa ko po, mga kapatid, upang tayo ay matubos. Ang tagapagligtas ang magiging mananakit sa ulo ni Satanas. Ibig sabihin, lilipulin niya si Satanas at ang kanyang mga gawa.
Di ba napakabuti po ng Diyos, mga kapatid? Pag-isipan po natin. Kasi minsan, dahil sa ating nararanasan, nakakalimutan natin ito eh. Ang kabutihan ng Diyos. Uno pa lang, inabot na ng Diyos ang kalagayan ng tao bilang makasalanan. Nandun na kaagad ang pangakong tagapagligtas. Pagtukoy kay Kristo. Tama ang pinapahayag ni Pablo sa mga taga-Galasya. Kasi itong mga taga-Galasyang ito, kay bilis nilang iniwanan ng biyaya ng Diyos na tumawag sa kanila. Bumaling sila sa maling ibanghelyo. Kaya mapansin ninyo sa Galasya, idinidiin niya ang tungkol sa ebanghelyo, si Kristo. Ito na yung ating tinitingnan, verse 16. Mga kapatid, para mas lalo na maging malinaw, ang ebanghelyo ay pinahayag na din kay Abraham. Tinignan natin yan dun sa verse 8. At ang kasulatan na nakakaalam nung una pa man, naaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya. Take note, ay pinahayag ang ebanghelyo nung una pa man kay Abraham. Una, nangako ang Diyos sa ating unang magulang. Ang Diyos ang unang nagpahayag din kay Abraham. Ang linaw po dito. Ay pinahayag ang ebanghelyo ng unang pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Na ang pangakong tagapagligtas si Kristo mula sa una nating magulang sa kanilang pagbagsak sa kasalanan ay pangakong tagapagligtas. Ang point natin, si Kristo ang binhi na pangako ng tipan. Siya ang ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos bilang regalo sa kanyang mga tao. Ito ang ating tagapagligtas na binhi ni Abraham upang pagpalain ng marami bansa. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat ng maaabot ng Kristo, ng ebanghelyo na matapat na pinapangaral ng mga tagapangaral, maaabot ang kanyang mga tao. Naalala ninyo yung devotion natin sa yung nakasama sa prayer mountain. Si Pablo nagsuffer dahil sa gospel. Nire-recall Timothy, remember, Jesus Christ. Nagsuffer si Paul, nabilanggo siya, pero hindi napigilan ang salita ng Diyos. Bakit po? For the sake of the elect. Mapalad ka kung nasumpungan mo ang biyaya ng Diyos. Paglilinaw, magmumula sa isang binhi si Kristo, sa pamagitan niya ang marami ay pagpapalain. Marami ang maliligtas dahil sa binhi ni Abraham. Iisang binhi ang pagmumulan, si Jesus Christ. Siya ang salita noon pa, mula sa walang hanggan, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salitang ito na Diyos ay nakatawang tao. Siya si Kristo. Siya yung aabot sa mga pangako kay Abraham na pagpapalain ng maraming bansa, Hudyo o Gentiles. Isa ka doon na Gentiles kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. At kung hindi ka pa nakakilala, it's about time pakinggan mong mainam ang sinasabi sa ating tinatalakay. Ngayon, nakita natin na identify natin yung seed without S, tumukoy kay Christ. Ngayon naman, identifying seeds by Christ, pagkilala sa mga binhi ni Abraham. Malamang ang tinutukoy ni Pablo ang alinman sa mga sumusunod na talata. Pwede diretso natin ng pagbasa. Dapat pansinin na ang salitang Hebreo na isinalin ng mga inapo ay zira, ang isa na anyo ng salita para sa binhi. Ngunit karamihan sa Biblia po ay sinali ng zira sa pangmaramihan, kaapu-apuhan. So yun po. Pansinin nyo, Genesis chapter 17 verse 7. Aking itatatag ang aking tipan sa pagitan ko at sa iyo, at sa iyong mga inapuna.
Ang binanggit na po dito, mga inapo, mga binhi, pagkamatay mo sa lahat ng kanilang mga salinlahi para sa isang walang hanggang tipan upang maging Diyos sa iyo at sa iyong mga inapo. Take note, mga inapo, mga binhi, pagkatapos mo, katapos ni Abraham, matapos siyang mamatay. Dito, sa pamamagitan ng isang binhi, si Kristo, lahat ng sasampalataya sa Kanya, makinig kayo, lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magiging inapo ni Abraham. Mga anak ni Abraham sa pananampalataya, mga tagapagmana. Verse 7, recall natin. Verse 7, kaya't inyong nakikita ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Verse 26, sabi po sa verse 26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Wow! Mapalad ka! Ikaw ay kasama sa mga inapo ni Abraham. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, siya yung Ebanghelyo. Siya ang Diyos na nagpunta dito sa lupa, namatay, nagsakripisyo para hanguin ang kanyang mga tao, ang mga taong makasalanan. Hanguin sa sumpa na tinalakay natin nakaraan. Kaya nga, tayo ay pinagpala bilang mga supling ni Abraham kung tayo ay nakay Kristo. Ang pangakong tipan ng Diyos at kay Abraham sa mga binhi, pagkamatay niya, lahat ng kanilang salinlahi ay para sa walang hanggang tipan upang maging Diyos nila. Hindi lang ililigtas ka ngayon sa kabulukan ng mundong ito, babaguhin ang buhay mo, pero yung tipan na iyon na binanggit ko kanina, tatagos sa eternity. Yung po ang pinakamahalaga. Kung kayo nag-iisip na pinakamahalaga dito sa mundo, dito lang yan. Pero ang pinakamahalaga ay yung eternity. Ang maging iyong Diyos, ito ang pinakamahalaga sa mga pangako ng tipang ito. Higit na dakila kaysa pangako ng lupain ng Kanaan. Nakarating man sila. Doon lang. Pero merong pagpapakita ng walang hanggang pangako sa walang hanggang buhay. Ang pangakong ito ay inulit sa ilalim ng bagong tipan. Pangako sa Jeremiah 31, verse 31 to 32. Then binanggit po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Siguro nga po silipin natin yon. 2 Corinthians. Second Corinthians, mahirap lang buklatin itong Biblia. Chapter 6 po. Dali lang po. Ito po, verse 16, pansinin nyo. Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinasabi ng Diyos. Ito po ang gusto kong sabihin. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Napakaganda po. Isa rin ito sa pinakahuli at pinakamagandang bagay na nakikita sa Biblia. Revelation 21 verse 3, anong sabi? At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao. Siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga tao at ang Diyos mismo ay nasa kanila bilang kanilang Diyos. Sa kanila bilang Diyos.
Mangyayari po yun dahil ang pangako ay walang hanggang tipan. Ang punto natin mga kapatid, kung ang tunay at buhay na Diyos ay ang ating Diyos, kung gayon, mga kapatid, mayroong pinakamataas na posibleng kabutihan at lahat ng maaari nating kailangan para sa kawalang hanggang buhay. Buhay na walang hanggang. Kapiling natin ang Diyos. Grabe po. Kaya unang challenge ko po mga kapatid, ang pinagmula ng maraming inapo, asama ka doon. Tayong lahat na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayong mga inapo ni Abraham, anak ng Diyos, anak ni Abraham sa pananampalataya. Ang pinagmula nitong inapo ay nagsimula sa isang binhi ni Abraham, si Hesukristo na nag-iisang binhi ni Abraham. Subalit dahil sa Kanya, pinagpala ang marami sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dumami ang mga supling na nagmula sa isang binhi. Mga binhi ni Abraham sa pananampalataya. Dahil si Kristo ang ibanghelyo, ang biyaya ng Diyos. Lagi nating nababanggit ang biyaya. Higit na biyaya na binigay sa atin ay si Kristo. Wala nang iba. Ipinangaral at sa ating pakikinig ng Ebanghelyo, tayo'y nabuhay sa kamatayang espiritual, nagkaroon tayo ng kamalayan, sumampalataya tayo, nagsisi sa kasalanan. Kaya naman, ano nangyari? Napabilang tayo sa mga supling, binhi ni Abraham, mga inapo ni Abraham. Dahil po sa ating pagsampalataya sa nag-iisang binhi na pinangako ng Diyos mula pa nung bumagsak ang una nating magulang. Di ba napakabuti po ng Diyos? Pero minsan tayo po hindi natin pinapahalagahan ito. Minsan na nasusunod natin ang ating sarili. Patawarin tayo ng Diyos. Kung ikaw ay biniyaya ng kaligtasan, dapat pahalagahan mo ito. Kaya kina-challenge ko, kung meron ditong wala pa talaga sa Panginoon, pag-isipan mo. Kung mayroong pangako ang Diyos na hindi mababago mula pa noon kay Abraham para mapabilang ka sa inapo ni Abraham, maging anak ka ng Diyos, kilalanin mo ang nag-iisang binhi. Siya yung biyaya ng Diyos para sa iyo. It's about time. Time ng pagliligtas ng Diyos. Pakinggan mo, si Kristo ang nabayubay sa krus. Si Kristo ang namatay. Dapat ikaw. Tingnan natin yon. Pupunta ka na sa impyerno. Pero dahil si Kristo, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ang kay sa isang bugtong na anak. Sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sina-challenge kita. Huwag mong sayangin ang buhay dito sa mundo. May katapusan yan. Pero ang pangako ng Diyos, hindi lang dito aabot sa walang hanggang buhay. Pangalawa po, para mas lalo nating maintindihan, the promise of the covenant is no longer void. Pangako ng tipan na hindi, na walang bisa. Sabi po ng verse 17, ito ang ibig kong sabihin. Malinaw po sinasabi ni Paul sa taga-Galacia. Ito ang ibig kong sabihin. Ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi, take note, hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay nino ng Diyos mismo. Niratified na ng God. Upang pawalang saysay ang pangako. Hindi po. Hindi pwedeng pawalang saysay ang pangako. Nag-example na nga po si Paul sa verse 15. Ang pangako kay Abraham, ito'y ginawa batay sa isang pangako mula sa Diyos. Hindi sa ano pa mang tao, sino mang tao, o kondisyon ng kautusan. Hindi po. Ito ay maliwanag dahil ang pangako ay ginawa
400 years bago ibinigay ang kautusan. Ang haba ng tinakbo ng panahon. Ang pangako ng tipan ay batay saan? Sa katangian ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, mapabiyayang Diyos, soberanong Diyos, batay doon. Hindi saan po mang mayroon tayo, hindi saan po mang grabing kasama natin, hindi pa saan po mang mayroon tayo. Kabutihan ng Diyos, hindi sa pamagitan ng law. Ang pangakong tipan ng Diyos ay hindi ito napawalang bisa nung dumating ang kautusan ni Moises. Malinaw po yun. Kaya ang katotohanan na ang kautusan ay dumating ng maglaw na. Hindi maaring pawalang bisa po ito. Gusto kong makita, ganon katapat ang Diyos. Kapag sinabi niya, pinangako niya, gagawin niya yon. Ang Diyos ang gumawa ng pangakong ito ng tipan kay Abraham. Maniwanag na hindi po ito nabago. Ito po, mga kapatid, ay nagpapatuloy dahil bagong dumating ang tipan ng ito ay pinagtibay na ng Diyos. Una pa. Hindi pwedeng baguhin ng tao ang pinagtibay ng Diyos. Siya na nga nangako eh. Siya na nga nagbigay. Siya na nga nagbiyaya eh. Walang sino mang makakasira nito. Nananatili ito at nagpapatuloy. Ang punto, Diyos at hindi tao ang may pananagutan na tuparin ang pangako. Walang ginawa ang kautusan para baguhin ang tipan ng Diyos. Natupad ito sa pamamagitan ni Kristo, ang ebanghelyo na biyaya sa atin. The second, makita natin dito, the law and the promise, inheritance. Ang kautusan at ang pangakong mana. Verse 18, sabi po sa verse 18, sapagkat kung ang mana, take note po, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay ito hindi na sa pamamagitan ng pangako. Subalit, pakinggan po ninyo, ipinagkalob ito ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Diyos ang nangako kay Abraham. Pangakong kay isa-isang binhi, then mula dun sa binhi, dumami ang inapo ni Abraham. Gaya ng sinabi ko, kung ikaw ay mananampalataya, dapat magpasalamat ka sa Panginoon na pabilang libo-libong tao sa mundo. Dito sa Quezon City, napakaraming tao, isa ka na napabilang dahil sa biyaya ng Diyos sa inapo ni Abraham. Dahil nakilala mo si Jesus Christ. Ang mana na ipinangako kay Abraham, ang kabuuan ng pangako ay siya ang magiging tagapagmana ng mundo. Ito ay hindi sa kautusan, kundi sa pamagitan ng matuwid ng pananampalataya. Pagiging matuwid ng pananampalataya. Roma 4:13. Ang pagiging tagapagmana o mana na iyon ay tinutukoy ni Pablo dito at sinabi ito ay isang mahalagang bahagi ng isang bisa ng pangako na ginawa kay Abraham, hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kung paano ang batas at pananampalataya ay magkaibang mga prinsipyo. Nilinaw na yan sa verse 12. Tiningnan na natin yan. Pansinin natin uli yung 12. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Salip, ang gumagawa ng mga yon ay mabubuhay sa mga yon. Kung nabubuhay ka sa kautusan, mabubuhay ka doon. Pero kung nabubuhay ka sa pananampalataya, tatagos yan hanggang sa walang hanggang buhay. Yun ang blessing. Yun ang pangako ng Diyos. Bakit po? Magkaiba ang pangako ng Diyos na pagpapalay ng mga tao sa pamamagitan ni Abraham ay walang kinalaman ng kautusan. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng isang pangako, ang mga tao ay dapat paniwalaan lamang ito. Magalak. Magsaya tayo. Magalak po tayo. Di ba natin naiisip dati, namuhay tayo sa sarili natin eh. Namuhay tayo na kung anong gusto natin. Namuhay tayo na si ako. Selfish tayo. Wala tayong pakialam sa iba. Namuhay tayo ng pamumuhay sa mundo.
Pero napakabuti ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na maabot ng Ebanghelyo. Nakadinig tayo. Dahil mabiyaya ang Diyos, mabuti ang Diyos, ikaw ay nandito ngayon. So napabilang ka sa pangakong ito. Mga kapatid, hindi ito tutuparin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at seremonya. Dahil po ito ay pangako ng Diyos. At kilala natin ang nangako. Mabuti siyang Diyos. Mabait siyang Diyos. Mahabaging siyang Diyos. Mapagbigay na Diyos. Makatarungan din Diyos. Isang kasi yan na nakakalimutan ng marami. Wow, ang bait-bait, ang lakas ko sa Panginoon. Kasi tinugon ng prayer ko. Napakabait niya. Pero lihis ang ginagawa. Pero hindi siya makakatakas sa makatarungang Diyos. Siya mismo ang nakipagtipan kay Abraham at tutuparin ito hindi dahil sa hinihingi ng ano pa mang bagay, seremonya o anumang pwede nating isuhol, hindi pwedeng suhulan. Hindi sa pamagitan ng kautusan. Ang mga mananampalataya kay Kristo ay magmamana rin ng lupa at langit. Ang lahat ng mayroon kay Kristo ay ibabahagi. At si Kristo ay magkakaroon ng lahat. Hebrew chapter 1 verse 2. Tagapagmana siya. Nagbigay ang Diyos, binanggit ni Paul, ang biyaya gaya ng pananampalataya at pangako bilang kabaliktaran ng kautusan. Ang point natin mga kapatid, ang kaloob ng Diyos at pangako ng tipan ay hindi makukuha sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Pagsunod sa kautusan, dapat lamang itong tanggapin na may pasasalamat. Dumating sa iyo, nagkaroon ng katuparan ang pangakong ito na napabilang ka dahil sa iyong pagsampalataya kay Kristo. Dapat ikaw ay mayroon ng pusong mapagpasalamat. Salamat sa Diyos kasi libo-libong tao nabubuhay sa mundo, pero ako'y inabot mo, kinuha mo ako doon sa lusak ng pagkamakasalanan, kadilimang pamumuhay. Biniyayaan mo ako, Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Salamat, Ama. Kaya nga pag tayo umaawit, hindi ito something lang na parang nakaawit lang tayo. Ini-encourage ko kayo kapag kayo umaawit na at kikita ninyo mga mensahe ng awitin, ay dapat smart kayo na kung kumakanta kayo ng may diin sa mga mensahe. Hindi yung Amazing Grace, malamlam, kumbaga parang walang buhay. Mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo paglilinaw. Sabi po sa isang article do sa Ligonier Ministries tungkol sa pamana sa pamagitan ng pangako. Pakinggan po ninyo. Sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 na ang Espiritu Santo ang garantiya ng ating mana sa muling pagbabalik ni Jesucristo upang ihatid ang bagong langit at lupa. Revelation 21. Ang mga pangako kay Abraham, take note, ay maaabot ang kanilang katuparan habang tayo biniyayaan ng buhay na walang hanggan sa isang muling nabuhay na katawan. Mawawala na ang ating mga kaaway at masisiyahan tayo sa presensya ng Diyos magpakailanman. Inilagay natin ang ating pag-asa sa manang ito at manabik sa mga araw kung kailan mangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Dapat may garantiya na. Yung selyo ng banal na Espiritu, yun ang katibayan. Lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga dapat tayo ay, kumbaga, gano'n na lamang ang ating pagsisidhi na lubos na pasasalamat sa Diyos na talagang matutupad ang pangakong ito. Tinupad na nga ng Diyos una, binigay na si Kristo. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo makasalanan, pero binigay na kusa ng Diyos, Ama, ang ating Panginoong Jesucristo na kusang nabayubay sa krus. Inuulit-ulit ko ito sapagkat ito ang pinakamahalaga.
Yung kamatayan ni Kristo, katubusan ito ng ating mga kasalanan. Ang isyu dito ay ang buhay. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinelyuhan ng banal na Espiritu, kaya tiyak, sigurado ang manang ito. Mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya, tayo'y mga inapo, mga binhi ni Abraham sa pananampalataya, mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Isipin natin na nung pa lang ay pinangako na ng Diyos, tinupad ito sa atin sa pamagitan ni Kristo. Ngayon mga kapatid, hindi ko alam ang inyong mga pinagdadanan ngayon. Lahat naman tayo may kanyang senaryo ng buhay. May mga kabigatan, may mga panghihina, may mga problema. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung mayroon man tayong mga problema, kabigatan sa buhay, isipin natin, tiyak ang pangakong pamana ng Diyos na walang hanggang buhay. Sa piling ng Diyos, sigurado po ito mga kapatid. Minsan kasi mahina talaga tayo. Naapektuhan tayo ng ating mga nakikita. Naapektuhan tayo ng ating mga nadidig na negatibo. Naapektuhan tayo ng mga pangyayari. Pero dapat tumuon tayo sa Diyos. Tumuon tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa ano pumang bagay o sa ating mga sarili, kundi kay Kristo. Yan ang sinasabi ng Hebro. Ito natin sa ating Panginoong Kristo ang ating paningin sapagkat siya ang nagsimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal nito. Kaya sigurado, sinabi rin niya ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 6, ang inumpisang mabuting gawa ng Diyos ay tatapusin niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Sigurado po yun. Panghuli po mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo Moody's anecdote niya, page 101 to 102, Assurance of Salvation. Pagkatapos ng mahabang panahon na nangaral si John Wesley, may nagsabi sa kanya, sigurado ka ba, Mr. Wesley, sa iyong kaligtasan? Bueno, sagot niya, si Jesucristo ay namatay para sa buong mundo. Oo, lahat tayo ay naniniwala dyan. Ngunit sigurado ka bang ligtas ka na? Sumagot si Wesley, na nakatitiyak siyang may ginawang provision para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sigurado ka ba, Wesley? Naligtas ka na? Ito ay parang isang palaso sa kanyang puso at wala siyang pahinga o kapangyarihan hanggang sa nalutas ang tanong na yon. Maraming lalaki at maraming babae ang nagpapatuloy sa buwan-buwan at taon-taon ng walang kapangyarihan dahil hindi nila alam ang kanilang katayuan kay Kristo. Hindi sila sigurado sa kanilang sariling katayuan para sa kawalang hanggan. Isinulat ni Latimer kay Ridley, minsan nang siya ay maging matatag tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, siya ay matapang na gaya ng isang leon. Ngunit kung ang pag-asa na iyon ay lumabo, siya ay natatakot at maaring nangangamba at hindi kwalipikado para sa serbisyo o paglilingkod. Marami ang hindi kwalipikado para sa paglilingkod dahil patuloy silang nagdududa sa kanilang sariling kaligtasan. Sana hindi tayo ganon. Tiyak po ang pangako ng Diyos. Kung nangako sa ating unang magulang na lahat ng tao ay pailalim sa sumpa, pero nagkaroon ng katugunan na mawala sa sumpa ang sino mang sasampalataya. Mula kay Abraham nangako, nung palang pinahayag sa kanya ang Kristo, ang Ebanghelyo, at siya'y binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At nakita natin sa lahat ng sasampalataya kay Kristo, kabilang na nag-umpisa sa isang binhi na naging maraming inapo ni Abraham dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Huwag tayong mangamba o matakot o mag-alinlangan sa ginawa ni Kristo. Sigurado yan. Pero, kung nangahawak ka sa assurance of salvation, magbunga ito sa iyong buhay. Mag-persevere ka kahit anong sitwasyon ng buhay nangyayari sa iyo. Pagpalain tayo ng Diyos, unto God all the glory.
Ama, salamat po sa umagang ito. Nawa po sa payak na pagpapahayag ng inyong banal na salita, ay dumating sa amin ang kaunawaan, lalo na po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo ng lubusan, na ito ang panahon ng inyong pagliligtas, na tulungan niyo po sila na sumampalataya sa inyo. At sa amin pong mga mananampalataya na, nawa mas lalo kaming magsikap na matiyak ang inyong pagkatawag sa amin at pagkahirang. Patunayan namin sa aming pamumuhay na mayroon kaming kasigurahan sa pananampalataya ay magbunga ng matuwid na pamumuhay, kabanalan ng pamumuhay. Tulungan niyo po kami, Ama, dahil likas kaming mahina. Panginoon, salamat po. Nawa ang inyong iglesia na tirbos na inyong banal na dugo, na pag-aari mo, binayaran na yung dugo, mas lalong mapatibay ng katotohanan na inyong salita, na hindi sila titingin sa tao, kundi tumingin sa inyo. Kayo ang maging sentro ng buhay namin, hindi ang aming mga sarili, sapagkat ang aming mga sarili ay likas na palpak, likas na mahina, maraming pagkukulang, may limitasyon, pero kayo kailanman ay hindi nagkulang. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na mas lalo pa kaming maging masikasi sa buhay pananampalataya na minsan yung ibinigay, hindi lamang sa amin, kundi unay sa mga apostol na kaparehas ng pananampalatayang ibinigay sa amin, na ito ay magbunga sa amin ng banal na pamumuhay. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.